kasama ko mag-invite. Dati kong kainuman, siya yung taga ano po, taga-yakag. Ayan po. Hindi naman po talaga kami mahilig mag-inom. Pag ano lang naman talaga, hindi na yung palayosi, hindi po ganon. Kumbaga, pag weekends, kasi nga, OFW, alam naman ng iba, pag OFW, pagdating ng Sabado, ayun po, pahinga, pagod, ayun po. Hindi lang doon. Unti-unti po, nababago. Nauna po si Clark, unti-unti po nababago na pwede palang mawala, pwedeng matigil. Kasi iniiba ng Lord yung puso mo, yung pananaw mo sa lahat ng bagay. Ayun po. Meron pa. Ah, ang testimony ko po is yun po yung testimony ko na ang Lord pala hindi lang basta simba. Minsan yung mapapaisip ka na, uy, pwede palang babago yung pananaw ko sa buhay na hindi lang pala basta ganito. Mag-iiba din po din. Dumating sa time na si Clark sobrang busy na, paano ba ako makakatulong dito? Busy sa ministry, ang dami. Minsan nga, hindi sila nag-aaway ng kasama sa sobrang busy nila eh. Kumbaga napaisip ako, ano bang may tutulong ko kay Clark? Kay Clark na lang Syempre sa Lord po 'yon. Kumbaga, ang gusto ko kasi, ang skill ko sobrang galing ko mag-drum kaya ang skill ko mag-serve, tulong kay Clark. Anong may tutulong ko doon sa kay kapatid na 'yon na pwede pala. And that time na na nagsabi ako kay Pastor, pwede po ba ako mag-help kay Clark? Help lang. And then, ayun, nag-apply ako sa sounds ng helper. Helper lang talaga. Then, that time, pwede pala akong maging taga-picture din. Ayun. Then, si serve po talaga, pwede rin po ako magugas. Hindi lang pala drum, acoustic, kahit wala kang skill, maraming possibility. And then, that time, yung mga kasama ko sa kurungan ni Clark, pwede pala mag-alaga ng bata. Pwede rin pala mag-serve yun. Napaisip pa kayo, oo nga, Ayun po, hiring po. Ayun po. Then, next po, tuloy ko lang po. As a OFW po, nandyan po yung naranasan ko na na mawala ng isang mahal sa buhay. Mother, then yung LDR relationship, ang sarap. Ganun. Iba po pag LDR relationship, tapos may anak ka, pagpunta mo dito, 7 months lang halos po. Alam niyo na nga po. Kumbaga, laban lang sa buhay yung titigan niyo nga po yung yung mga katabi niyo, yung sa mata. Sa mga mata. Titigan niyo lang. Yung mga yang matang yan, may mga laban din yan, pero tahimik lang, pero lumalaban din po yan. Minsan gusto niya nila ng tahimik, pero ang ginagawa ko po minsan pag ganyan, kumakain po ako sa labas kasi me time. Kailangan niyo rin sa sarili niyo. Yun po yung pangalawa po. Then dumating sa time na ano yung encounter? Bakit may encounter? Bakit? Yun? Nung una po, December, naalala ko po December, unang invite sa amin ng leader namin, si Joyce. Ayan. In-invite po kami, kumbaga, nag-alibay kami. Ayaw namin, ba't kami pupunta? Kasi yun nga, gusto ko lang naman talagang umattend ng church. Gusto ko may Sunday. Kumbaga, Lord ngayong Sunday, pagdating ng Monday, iba na. Ayun po. And dumating that time, hindi kami pumunta. And next encounter po, mga March, April. Basta pag summer po, hindi, bakasyon po. Golden Week. Na-invite na kami. Iba po pala ng ikaw mismo yung iba ang nagagawa ng life encounter na tinatawag ng church na to na mas lalalim pa. Iba talaga. Marirelease din yung katawan mo na yung mga sama ng loob mo sa mga bagay, mas maliliwanagan ka pa. Kaya yung encounter na yun, napakaganda. Kaya yung mga sumunod na encounter, kung pwede, excited ako. Kung pwede ka palista ka na kasi iba po talaga. Mahirap lang basta sabihin. Iba po mismo kung ikaw makakaranas nun. Ayun po, kaya I invite you kung meron man. Meron po, attend po kayo ng life encounter na tinatawag na church na to. Kasi sa Pilipinas, hindi ko naranasan yung ganun eh. Iba po yung experience na na sana maranasan mo yung experience na yun. And
Pangatlo po, salamat po sa mga kapatiran na kapatiran na nagkakaroon man ako ng pagkakamali, but yung Lord, still nagbe-bless pa din sa akin. After 3 years, pwede pala ako magkaroon ng sariling bahay. Kami dumi. Ayun po, after 3 years na yan, nagkaroon ako sa sariling bahay. Then, sa life encounter na yun, nalista ko na sariling bahay, tsaka mabayaran ko yung utang ko na 130K pesos. Ay, baka may mic dito. Ayun po, and possible pala na mabayaran ko yun. Thank you sa Lord kasi nagbe-bless talaga siya. Kahit sino ka man, nagbe-bless siya. Kung alam ng Lord yung puso mo, kung totoo, tuloy lang sa buhay. Hindi madali. Kaya salamat sa mga kapatiran na na-encourage sa atin. Kahit minsan, alam yung pakiramdam yun na nakukulitan kayo, pero still ang mga yan, ang mga leader namin, mga pastor, nagpapaalala yan kasi gusto nila, ayaw nilang maiba yung linya ng buhay mo. Kaya, salamat sa mga leader na still, thank you po sa inyo. And nakaka-encourage kayo sa iba. Hindi kayo hindi nyo binababa, hindi nyo tinitingnan yung pagkakamali ng iba. Ayun po, binibuild up niya yung sarili mo. It's not about the church yung relationship niyo sa Lord, gusto nila i-okay kayo sa Kanya. Ayun po yung binibuild niya din. Ang pang-apat po, ayun po, magmo-moving out po kami sa April 2. Ayan po, salamat sa pagkakataon, sa privilege na binigay niyo po sa amin na tulad po na sinabi ng kanta na, Lord, minold mo kami, use mo kami, then you send me, Lord. Yun po yung pangahawakan namin na hindi lang kami mag-moving out dito, pero babalik po kami, Lord. Mag-iiba man kami ng location ng work, babakasyon lang kami sa ibang lugar. Ayun po, maging ehemplo sa iba. Ayun pa. Muli po, dati po akong trainee SW and then 3 years po, moving out. Then, that time po sa conclusion ko pong yun, and napasabi ako sa Lord, di ba deserve din ng church na ito na magkaroon ng sariling church? Yun, still yung prayer ko po nun, continuation lang po, deserve po talaga. Sabi ko, bago matapos yung kontra ko dito sa Japan na 10 years, so may 3 years pa ako, still prayer ko na magkaroon ng sariling church to, di ba? Ayun po yung, grabe ang Lord, iba talaga, iba. Then, panglima po, yung, wala pa, yung ano lang yun. Then, panglima po, hindi po ako nangihinaya sa binigay kong tithe sa Lord na, tugaduglar, kasi binabalik po talaga ng Lord yun. Ayan po, muli po, I'm Macrowie de la Tonga Leong Jr., 39 years old, and SW na, maraming salamat po sa Toyokawa AOG Church. Young at heart. Good morning po. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Jessica. So, ayun po, almost 3 years na po mula nung bumalik po ako dito sa Japan as an SSW, and 3 years na rin po ako nag-a-attend dito po sa church. Pero dati po, nung nasa Pinas pa po ako, i-invite na po ako ng ate ko na mag-attend po ng CG and ng church po nila, mga ilang beses din po yun. Pero
kahit na po sumasama po ako sa kanya, parang ano lang po yun sa akin, hindi ko po sineseryoso. And alam ko po na may mga times na nangungusap po sa akin yung Lord, pero hindi ko po siya pinapansin. And yun, lagi po nila akong tinatanong na may church ka ba doon na pwedeng pag-attendan kasi kailangan mo yun para magpalakas ka. And lagi ko pong sinasabi na wala akong makita kahit hindi naman po ako talaga naghahanap. So ayun po. And then yun po, dumating po yung time na nagsabi po yung agency na babalik na daw po ako ng Japan. So, yun, agad ko po yung sinabi kay Ate Karen. Yan, si Ate Karen na kaibigan ko. And nga, isa ko din po na leader sa cell group po ngayon. And then, ayun po, sinabi ko sa kanya. And sinabi niya po sa akin na Christian na kami ngayon. Sabi niya gano'n. And nag-a-attend na kami ng church, nag-a-attend na kami ng cell group. And doon ko po naisip din na sobrang na-amaze din po ako kasi wala pa po ako sa Japan, pero si Lord, pinrepare na niya po yung church na pwede kong mapag-attendan. Kaya naniwala po ako na talagang prayer really works po sa buhay natin. And ayun po, yun, pagdating ko po dito sa Japan, na-invite po agad ako ni Ate Karen, pagkadating ko nung first Sunday, sa church tayo. And ako naman po, sige, go lang, kahit na wala pa po talaga sa loob ko noon, pero sumama po ako. And then, after a few weeks po ng pag-attend po sa church, yun, inano po nila na mag-attend ka ng live class, maganda yan, ganyan. Live class, inano po nila ako na, attend ka, masaya yan, ganyan. Tapos, yun po, and totoo po, masaya talaga siya. And yun po, after po nun, nag-encounter po ako. And that week din po, after ng encounter, na-baptize din po ako. And that's when I decided po na I will surrender po my life to Jesus. And yun po, after that po, yun, madami na din po akong encounter na nag-join ng encounter. And every encounter po na napuntahan, na attendan ko po ay bago po yung nire-reveal sa akin ng Lord. Hindi po talaga ako nagsasawa na pumunta kasi alam ko po na bawat encounter may bago siyang i-reveal sa akin, na may bago siyang ipapakita sa akin na hindi, kahit na parehas lang yung kahit na po parehas lang yung turo, pero iba po talaga, iba yung matututunan po. And yun po, one time, nagkukwentuhan po kami nung ate ko na sabi ko po sa kanya na, ate, nag-serve na ako sa Lord, and then may ministry na ako sa church, and nagmi-mission na din ako. And naiyak po siya, and sabi niya, sobrang happy ako para sa'yo kasi kasi po, isang malaking karangalan po na makapag-serve po sa Lord kahit sa maliit na bagay. And sabi niya, kahit nga tagapunas ka lang ng lamesa para sa Lord, isang malaking karangalan po. And sobrang thankful po ako na magkaroon po ng pagkakataon na makapag-serve po sa Lord through ministry po and makasama po sa mission. And isang malaking bagay po yun sa akin. And thankful po ako kasi yun, thankful po ako. And kasi parang ano ko din po siya na makapagbalik sa Lord, sa kabutihan niya sa akin, sa aking pamilya, na hindi niya kami pinabayaan through these years po ng buhay namin. Kahit na alam ko po na marami akong pagkukulang din. But God is so faithful po.
sa buhay namin, sa buhay ko, sa buhay ng family ko. And ayun po, thankful ako sa Lord because binibigyan niyo ako ng courage and strength, and thank you kasi uh, thank you po dahil hindi ko po naisip na ang church po is pwedeng maging family. Na kasi po dati sa Catholic Church, nag-church din po ako, but hindi po ganito na ituturing ka ng bawat isa na pamilya, na kapatid. And thank you po dahil doon. And I'm thankful po sa lahat for welcoming me here, for supporting me, and for praying me po. Yung buhay niyo po ng bawat isa, nag-encourage po sa akin kung paano po kayo stand firm sa faith niyo po. And thankful po ako kasi lagi niyo po akong sinusuportahan, and and kahit na po lilipat na po kami and aalis na po kami ng Toyokawa, I will always support pa rin po yung church, and by praying po na magpatuloy pa rin po yung gawain po ng Lord dito, and mas lumawak pa po. And thankful po ako sa bawat isa na sa pagmamahal nyo. Hindi ko man po maibalik lahat ng kabutihan, yung mga naibigay nyo po. Alam ko po na ang Lord ang bahalang magbalik sa inyo ng pagpapala po. And God bless po everyone, and God bless this church po. To God be all the glory po. Yes. Amen. Ako po yung saksi sa pagiging mabubuting servant of Lord ng dalawang iyang nating kapatiran. Kaya, kakalungkot. Pero hindi nga. Alam po namin na way lang yan ni Lord para mag-expand pa ang kingdom ni Lord. No? Amen. At ngayon naman po, alam ko po na handang-handa na ang ating mga puso at ihanda pa natin ang ating mga mata at ating tenga. No, mag-focus po tayo sa salita ng Diyos, at tinatawagan ko na po ang accountable, faithful servant ni Lord na masigasig po talaga, Reverend Elizar Galios. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Bago po ako pupunta sa ating message ngayong umaga, gusto kong tawagin yung ating dalawang kapatid. No? Para nga sa kaalaman ng iba, nagtataka po kayo kung bakit sila nandito nagtitestimony ngayong umaga. Actually, it's sad to say, but this is the last Sunday na makakasama natin sila dito. Hindi pala, babalik pala sila dito. At ang kanilang company po ay yung branch po ng Toyokawa ay i-close. So sila po ay ililipat doon sa main, which is nasa Nagano po. No? Kaya hindi po sila mamaalam na kung saan pupunta, but dahil sa work nila, kaya po ay sila po ay lilipat ng Nagano from Toyokawa. No? So ganun pa man, ay alam natin na may gagawin si Lord sa kanila doon sa lugar na yon. Gagamitin sila. Gusto kong tawagan silang dalawa. Let's pray for them. No? Dito kayo sa taas. Inindian ako nung isa eh. Tatlo po to sila nalilipat doon. Ano? But we really thank God. No? Sa loob ng 3 taon na nakasama natin sila, alam natin na naging blessing po sila sa church. So hindi natin sila paalisin lang ng wala. But ipapanalangin natin at ibibless din natin na saan man sila pumunta ay sasamahan sila ng Diyos, at hindi lang gagamitin sa Toyokawa but also in Nagano
gagamitin din sila ng Lord doon. No? So actually ay mayroon church na mapupuntahan sila doon. No? At alam ko na sila din ay gagamitin ng Panginoon. So gusto kong i-raise ninyo yung mga kamay at gusto nating i-bless sila ngayong umaga. Wala man lang tayo financial na maipadala sa kanila, pero yung prayer natin, napakalaking bagay po yun. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this morning. Sa buhay po ng aming mga kapatid na ito, Panginoon. We pray, Lord God, for Jessica, Maprowe, ganon din, Lord, kay Junilyn, na sa pagkakataon nito, Lord God, mabigat man sa amin, but we need, Lord, to pray for them and release them, Lord God, with love and blessing. Na alam namin, Lord, na sa loob ng 3 taon na sila, Lord, ay dinala mo sa amin, sila po ay naging pagpapala, hindi lang sa amin, but also for this church. Lord, ang aming dalangin ngayong umaga, kasama po, Lord, ang buong congregation, that we release them, Lord, with blessing. Na saan man sila pupunta, sasamahan mo sila. Pagpapalain mo sila, Lord God. At ganoon din, Panginoon, kung paano mo sila ginamit sa church na ito, Lord, I pray na patuloy mo silang gamitin at pagpalain upang hindi lang sila, Lord, ang pinagpala, kundi maging sila ay maging daluyan din ng pagpapala para sa iba. Lord, I pray for your divine protection na, Lord, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan and patuloy mo silang i-encourage, Lord God, na sadya, Lord, na saan man kami mapunta, kami, Lord, ay patuloy na maglilingkod sa inyo. At hindi po, Lord, dahilan yun upang kami ay lumayo, kundi yun, Lord, ay may plano ka na sila, Lord, ay gagamitin mo sa lugar ng nagano, Lord God. Lord, we pray this morning na hindi lang yung protection, but also the provision. We pray, Lord God, na anumang hawakan ng kanilang kamay, pagpalain mo. Anumang ministry ang ibigay sa kanila, Lord, gawin nila to ng buong puso at para sa iyong kaluwalhatian. At ganun din, Lord, we pray, Lord God, for your favor. Hindi lang po, Lord, favor galing sa inyo, favor maging sa kanilang leader sa company, favor, Lord God, sa kanilang makakasama sa trabaho, at ganun din, Lord, favor higit sa lahat galing sa inyo, Lord God. Sabi mo nga, Panginoon, kung ikaw ang aming kasama, no, wala na, Lord, kaming hahanapin pa. Kaya, Panginoon, ang aming dalangin, saan man sila mapunta, patuloy mo silang samahan, Panginoon. At ganun din, Panginoon, na sila ay iyong pagpapalain sa lahat ng kanilang gagawin, Lord God. Lord, hindi man kami, Lord, makapagbigay sa kanila ng mga bagay, pero kami ngayong umaga sama-sama na nanalangin. Ang pagpapala at ang pagnubay mo, Lord God, ang siyang patuloy na maranasan nila saan man sila, Lord, dalhin ninyo, Lord. Maraming salamat po, Lord God. Ipinagkakatiwala namin sila sa inyo, Lord, in the name of Jesus. Amen. 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 Salamat po. Thank you po, Pastor. Thank you. Amen. So, sabi ko nga, no, minsan ay hindi lang religion, but more on relationship. No? So, alam ko babalik sila rito. Kasi mayroon silang pamilya na naiwan dito. Amen. No? Sa pagpapatuloy po, ay ngayong umaga, ay mayroon po tayong 10 first-timer. At gusto po na tawagin sila na tumayo, no? At gusto po nating i-welcome sila ngayong umaga. Gusto ko pong i-request na tumayo si Jennifer Bostillos. Kasama po ang kanyang asawa, si Mac Rigor Bostillos. Ganon din po si Suba Clark. Ayun. Then, ganon din po si Gisolga
Ira May. Ayun po. At ang kanilang baby, no? Si Irie. Ayun, kasama nila. Ganon din po si Mary Lim. Ayun po. Then, kasama po si Friedrichs. Okay. Ganon din po si Banyaris Clarin. Banyaris. Ayun po. Then, si Shaton Angela. Ayan. Ganon din po si Kanashiro Jirik. Jirik ba to? Okay. Ayun, nasa likod. So, mayroon pa akong hindi natawag this time na mga first-timer natin. Mayroon po pa. Of course, yung iba, the second-timer. Last Sunday po, ay nakasama po natin sila. No? So, mayroon po sa likod second-timer last time. Mayroon pang first-timer. Okay. So, in behalf po ng Puji Assembly of God Toyokawa Outreach, isa pong kagalakan sa amin na kayo po ay makasama sa umagang ito. Ang amin dalangin, sana po, hindi po ito yung huli, kundi po ito yung umpisa na makasama namin kayo sa pagpuri sa ating Panginoon Hesus. And once again, no, from the bottom of our hearts, no, at from Toyokawa Outreach Family, so, this is your family here in Toyokawa. Maraming salamat. I hope you enjoy the worship and the Word of God mamaya po. And mamaya pagkatapos nito, ay mayroon pong mga Bible na ibibigay sa inyo. Mayroon pong calling card doon. Kung halimbawa na mayroon kayong mga katanungan, ay huwag pa kayo magdalawang isip na tumawag po sa amin. Make us a call or di kaya ay pwede kayo mag-message sa amin. At yung ating second timer, alam ko last week yung iba hindi nabigyan, but mamaya bibigyan namin kayo ng Bible. Maraming salamat po and God bless you po. Makapot po tayong lahat. Amen. So, ngayong umaga po ay dadalhin ko po sa inyo ang mensahe about the love of the Father. Actually, today ay nagsiselebrate po around the globe ng tinatawag po na araw ng palaspas. Palm Sunday po ngayon. So, pag sinabi natin Palm Sunday, actually, ay walang ibang pumapasok sa isipan natin kundi si Jesus. Tama po ba? At ito yung tinatawag natin na triumphal entry niya, no? The last week ng kanyang buhay. No? At of course, alam natin ay yan yung time na siya po ay pumunta sa Jerusalem. Ano? But alam natin na doon nag-umpisa yung kanyang 1 week na ministry, no, sa Jerusalem. Pero ang isa na dahilan kung bakit siya napunta sa mundong ito ay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. No? Dahil sa pagmamahal ng Lord. No? Ay sabi nga natin, kanyang iniwan yung kanyang trono, bumaba siya sa lupa, nagkatawan tao, upang tayo ay muli niyang kunin, muli kanyang tubusin sa ating pagkakasala. No? So makita natin na dito ay mararamdaman natin yung tunay na pagmamahal ng Lord. At hindi lang, no, sinabi niya mahal tayo. Of course, John 3:16 says that for God so loved the world, no, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish, but have everlasting life. Ang nais ng Panginoon, walang isa mang mapahamak. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya makita natin na ang pagpunta niya sa mundong ito, it is driven by love of the Lord. No? The love of the Father. So ito yung pag-usapan natin ngayong umaga. At ang ating text po ay makikita po natin in Luke chapter 15, verse 20. At alam po natin itong kwento na ito, mamaya pag-usapan natin, it's the story of the prodigal son. But gusto ko pong i-request muli ang lahat na tayo po ay tumayo muli. Sabay-sabay po natin basahin Luke chapter 15, verse 20.
Ready, go. And he arose and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. Let's pray. Lord, our Father, thank you, Lord God, for your love this morning. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming kakulangan, sa kabila, Lord, ng aming paglayo sa inyo, sa kabila ng aming pagre-rebelde sa inyo, sa kabila, Lord, ng mga kasalanan naming ginawa sa inyo, Lord God, still you love us, Lord. Maraming salamat, Lord. Kahit hindi kami karapat-dapat, minahal mo kami, Panginoon. Kaya Lord, ngayon sa umagang ito, hayaan mo, Lord God, na alalahanin namin yung mga ginawa mo sa amin. At muli ay manariwa, Lord, sa aming mga isipan, sa aming mga puso, ang tunay na pagmamahal ng isang magulang. Ang pagmamahal nyo sa amin na walang katulad. Ang pagmamahal mo sa amin, Lord, na walang kondisyon. At ang nais mo pa rin sa amin, Lord, kami ay manumbalik sa iyo, Lord God. Holy Spirit, we welcome you in the midst of us. Mangusap ka, kumilos ka sa puso ng bawat isa sa amin. At hayaan mo na maramdaman namin, Lord, ang iyong presensya. Dahil alam namin, Lord, in your presence, there is joy. In your presence, Lord, there is peace. At hayaan mo, Lord, sa umagang ito, na maramdaman namin po yun, Lord God. Upang, Lord, hindi kami uuwi kagaya ng dati, kundi baon-baon namin ang iyong mga mensahe, ang iyong pagmamahal, at ang iyong kapayapaan, kagalakan na nanggagaling sa iyo, Lord God. Ikaw po, Lord, ang manguna sa amin. Open our hearts, Lord God, so that, Lord, every words na aming pag-aaralan ngayong umaga na ito, Lord, ay tumimo sa aming mga puso. At ito, Lord, ay tutulong sa amin upang kami patuloy na maglilingkod sa inyo, magmamahal sa inyo, dahil tunay nga na ikaw ang Diyos na buhay, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Ikaw po manguna sa aming gawain na ito, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tayo po'y makopong lahat. Amen, no? Sabi nga dyan, no? Our God is a loving Father. Sino naniniwala yan? No? Totoo ba? Maaari siguro ngayong umaga, maaaring ang iba sa inyo ay hindi nakaranas ng pagmamahal ng magulang. Umaring ang iba sa inyo kulang sa pagmamahal. No? Pero ang isang magandang mensahe ngayong umaga, tayo ay mayroong isang nagmamahal na isang magulang, walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesus. No? Ayaw niya tayong saktan. No? Never wants us hurt. No? He wants the best for us. Ang gusto niya, best. No? Pero minsan, kahit na ang gusto ng Lord sa atin ang best, may mga tanong pa rin na dumarating sa buhay natin. At anong tanong na yon? Why Christian suffer? Tama ba? Pastor, di ba ang gusto ng Panginoon best? Pero bakit hindi ko maranasan yung best na yon? Minsan ba nagtanong na rin kayo? Ha? Ayaw ng Lord na saktan. Pero bakit nakakaranas ako ng mga ganitong problema sa buhay? Ha? Sino sa inyo mga nagtatanong ng ganon? Sabi mo, Lord, ikaw mapagmahal. Pero bakit maraming tao nag-aaway-away? At ngayon ang mundo nagkakagulo. Tama? No? Actually, hindi po nagbabago yung pagmamahal ng Diyos. Actually, hindi po nais ng Diyos na tayo saktan. Anong problema?
it is because of our wrong decision and choices. Totoo ba yon? Amen. Nais ng Diyos na maranasan mo ang kabutihan niya. Pero, kailanman ang Diyos ay hindi po agad na nagkokontrol ng buhay natin. Ang decision palagi binibigay sa atin. Tama po, no? Pero sa kabila na ang tao lumalayo sa Kanya, ang nais ng Panginoon, mapaigi ka, mapabuti ka, pero makita natin, ang tao mismo ang lumalayo sa Kanya. The story of the prodigal son, ito po ay kwento nating lahat. Na sa kabila na tayo minahal ng Lord, ang tao pa rin ang lumalayo sa Kanya. Sa kabila nito, still, He loves us even when we rebel and refuse to obey Him. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Na? So alam nyo, kung bakit mayroon tayong sineselebrate na Holy Week. So ibig sabihin, pag sinabing araw ng palaspas, nag-umpisa yan ngayon. Tama po ba? And then tomorrow, Monday, ay tinatawag na nating ano? Holy Week na, umpisa na, no? Monday, Tuesday, at pagdating po ng ng Friday is tinatawag natin ano? Sa iba ay Black Friday, no? Pagdating daw ng Sabado, walang Diyos, kaya hindi ka dapat masugatan. Kasi matagal daw gagaling. Nung bata ako, yun, narinig ko yun nung bata ako. Eh, naniniwala ko kasi wala naman akong idea. No? Pero hindi pala yun. But, itong kwento na ito, na palaging sineselebrate, makita natin, no? Ang iba mga tao ay nagsasacrifice. No? Sinasaktan nila ang kanilang sa sarili, nagpapako sa cross, mantalang ang totoo, tapos na ang lahat. Pero sa kabila ng ito, makita natin na ang totoo na gusto ng Panginoon ay wag na nating darasin yung hirap na yun. At actually, ang nais ng Panginoon ay ma-meet ang lahat ng needs natin dahil mahal nga tayo ng Panginoon. At alam nyo ba na it's the love of God motivates Him to meet all our needs. Totoo ba yon na ang lahat ng pangangailangan natin ay andyan na? Naniniwala tayo? Actually, hindi nag-create si God ng kulang. Nung create ng God ang mundong ito, kompleto lahat ang ating pangangailangan. Kaya makita natin on the first day, no, na-create ng God, no, before God created man, tingnan natin na He created first everything that man would need. Lahat. Kung bakit tayo may mga ginagamit ngayon, ibig sabihin lahat yan, andyan na. So ibig sabihin, from the creation pa lang, ibig sabihin, kumpleto na lahat ang ating mga pangangailangan. Kung bakit may mga krudo tayo, gasolina na ginagamit ngayon, ibig sabihin, from the start, andyan na lahat. Kailangan lang hanapin. Tama po? So kung magtataka ka, bakit may mga gold nang nakareserve sa ilalim ng lupa, kung bakit may mga coal, kung bakit may mga anumang mga minerals na mayroon, lahat given na. Nakita niyo? Ibig sabihin, nung ginawa ng Lord ang mundong ito, kumpleto lahat ng ating kailangan. All our needs. Hindi naman si Lord nag-create after na nakakreate ng mundo,
nag-create uli, lalagyan ko to dito ng ginto. Hindi na kompleto eh. It's already been there. Tama? No? So, everything is already put in order. So God has entered into a covenant with us and remains our Father even we break that covenant of fellowship. Bakit po? Kasi nung kanyang create ang tao, si Adan, si Eva, nakita natin, no? Sila'y inilagay saan? Sa Garden of Eden. At kung titingnan natin ang meaning of Eden, ibig sabihin Garden of Eden means a place of abundance. Kung hindi lang sila nagkasala, ibig sabihin, nandoon sila kasama ang Diyos. Ibig sabihin, wala na silang hahanapin pa. Kompleto lahat. Ang problema, kung bakit na wala yung abundance na yun, dahil nagkasala sila sa Diyos. Nawala yung kanilang fellowship with the Father. So dapat nandun sila, nag-i-stay sila, nag-i-enjoy sila, kausap ang Lord, and everything they need already given. Sabi na, lahat nandoon na. Pero yun nga lang, makita natin, no? Pagkatapos na mangyari ang lahat, a broken fellowship nawala. Dahil sa pagkakasala ng isang tao, hindi lang sila ang nawala ang relationship with the Lord o ang fellowship with the Lord, lahat tayo nawala. No? A broken fellowship, anong bunga? Denies our access to His presence. Kaya hindi na natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. Na noon makita natin, kasama nila eh. They enjoy the presence of God. Pero dahil sa kasalanan, makita natin, naputol ang ating relationship. Hindi lang sa presensya ng Panginoon, also it denies the favor. Wala na yung pabor ng Lord. At ano pa? Kasama ang blessing sa nawala. That's why if you go back in Genesis chapter 3, pagkatapos na sila'y magkasala, pumasok ang sumpa sa sangkatauhan. No? You can see in the book of Genesis chapter 3. No? Pagkatapos na sila'y magkasala, andoon ang sumpa na pumasok. Ang unang sumpa ay mayroong alitan. Ang una, ang ahas. Tama ba? Simula ngayon, ikaw ay gagapang. Di ko alam kung noon nakatayo ang ahas eh. Kaya pag, Pastor, nakatayo ba sila? No? Sabi ko, assignment natin yung pagdating sa langit. Tanungin natin si God. Pero sabi, no? Simula ngayon, gagapang ka sa pamagitan ng iyong tiyan. No? So yun ang unang sumpa sa ahas. At ang pangalawa, sabi niya, magkakaroon ng away sa iyong siblings at sa siblings ni babae. No? At ano ang palagi? Pag nakita ka, yung ulo mo, dodorogin nila. No? Nagtaka ka, ba't ang instinct ng tao pag nakakita ng ahas, ulo ang dinudurog? Hindi lang pala siya basta-basta na instinct ng tao. May pinanggalingan. So, you can open the book, no? Then, pagkatapos, sabi niya, ganun din, ang ahas, tutuklawin ang iyong sakong. Saan ba palagi tumutuklaw ang ano? Paa. No? So, makita natin na akala lang natin, nagkakataon lang. Pero, that's given. No? At maliban sa ahas, sa mga, yung lahi ng ahas at ng tao, makita natin, mayroong away eh. Hindi kailanman sila magkakasundo. Then, pagkatapos, ay nagkaroon din sa babae. Ano sang sumpa sa babae?
Nako, maghihirap kayo sa inyong panganganak. Which is hanggang ngayon, yan po ang ating nararanasan. Mga babae, tama? No? At sa mga lalaki, mayroon din? Yes. Maghahanap buhay ka habang buhay. Kaya pala kailangan maghirap, magbanat ng buto ng mga ano. Kasi kung hindi sila nagkasala, actually nandun sila sa presence of God. Abundance Wala na silang hahanapin. Pero dahil sa kasalanan, pinalabas sila sa presensya, sa Garden of Eden, which is Garden of Eden, the presence of God is there. Pinalabas sila at nag-umpisa silang kumayod, magtrabaho, para mayroon silang makain. Kaya, nagtataka ka, bakit tayo hanggang ngayon, kumakayod tayo habang buhay? Kasi nga, because of that sin. So, a broken fellowship denies our access to His presence, favor, and blessings. Kaya sabi nga nila, no, ba't pa kasi nagkasala si Eva? Sana nanatili tayo sa presensya ng Panginoon at hindi dapat pala tayo maghirap. No? So dapat pala yung blessings nararanasan ng lahat. No? Pero alam nyo, napakabuti pa rin ang ating Ama. No? The Father has blessed us with everything. Because when Christ made us righteous, through His righteousness, we became new creation and joint heirs with Christ. Sa kabila na tayo'y nalayo sa Kanya, pinadala niya si Jesus Christ upang yung Kanyang pagiging matuwid ay mapunta sa atin. No? At tayo po ay magiging tagapagmana muli. Nawala yung ating relationship. Nawala yung ating fellowship. So only Jesus will connect us again to the Lord. Kung wala si Jesus, hindi tayo makakakunik uli. Malayo pa rin tayo sa presensya ng Panginoon. Naghihirap pa rin tayo. Kaya sabi natin, no, it's God, no? Bagaman siya'y Diyos, siya ay nagkatawan tao upang tayong tao ay maging kawangis ng Diyos. Siya na mayaman ay pinili niyang maging mahirap upang tayo mahirap ay pwedeng yumaman. You believe that? Ilan lang gustong yumaman dito? Ayaw niyo? Pwede bang pagyamanin tayo ng Lord? I believe so. Lahat ng sinamahan ng Lord sa Biblia, pinagyaman ng Lord. Even Abraham, makita natin, no? Tinan nyo, si Abraham, kinuha siya sa lugar, sa kanyang pamilya, inilayo siya, dinala siya sa promised land. Nung siya pinili ng Diyos. No? Actually, kung pupunta ka sa isang lugar, hindi mo alam, mahirap. No? Hindi mo alam kung anong gagawin. Hindi mo alam kung may kaaway doon o wala. Pero nung siya'y kinuha ng Lord, sinamaan siya, at ang sabi niya, sino man magpapala sa iyo, pagpapalain ko rin. Grabe yung covenant ng Lord na yun sa kanya. Pinagpala ba siya? Yes. Bakit? Paano natin masabi pinagpala? Nung ang kanyang pamangkin si Lot ay kinuha, no? Ibig sabihin ay, anong tawag nito? Yung inabdak. Anong right na doon? Hindi. Sila po ay hinostage ng mga kalaban, no? Kinuha yung kanyang pamilya, pati ang mga ari-arian ni Lot. So, sino ang sumaklolo? Si Abraham. Nung sumaklolo siya, nilosob yung mga nagransak doon sa pamilya ni Lot. Ilan ang kanyang kasama? 300. Ano yung 300? Lahat yun mga slaves niya. Workers niya. Abay, may 300 ka na workers. Sa time nila, ibig sabihin, they are not just an ordinary Abraham. Ibig sabihin, pinagyaman siya ng Lord. May 300 ka na slaves nag-work para sa'yo. Amen po, ma? No?
At marami pang mga character sa Bible, pinagyaman ng Lord. Si David, si Solomon, the wisest king ever. Hindi siya nag-pray for wealth. Ang pinag-pray niya, wisdom. Kaya sabi ko nga padalas, mali pala ang panalangin natin. Lord, pagpalain mo ko. Ang pinagpipray natin pala, wealth. Ang problema, pag may wealth, walang wisdom, nauubos yung pera. Walang wisdom eh. Pero ang ganda ng panalangin ni Solomon. Anong panalangin niya? Wisdom. Kasi pag may wisdom ka, marunong ka mag-handle ng wealth. Kaya pala tayo minsan hindi binibigyan ng Lord ng wealth. Kasi walang wisdom. Kaya minsan, one day millionaire. Tama ba? Ubos. 3 taon nagtrabaho sa Japan. 2 linggo sa Pilipinas, ubos. Sinong ganon? Kala nyo, lahat naman tayo eh. You agree with that? No? Nagtataka tayo, ilang taon tayo nagtatrabaho, pag-uwi natin, 1 linggo lang. Pagbalik dito, may utang pa. No? So, nakita natin na nung tayo pala'y nalayo kay Lord, kaya pala ganun ang nangyari sa atin. Because of that. Akala natin ay natural na sa atin, na tayo'y naghihirap, pero pwede pala tayong pagyamanin muli ng Lord. Amen po ba? Kagaya sa ating text kanina, yung dyan po sa Luke, nakita natin the prodigal son, the younger son who has experienced his father's love and favor. Actually, nung siya ay nandoon sa kanyang pamilya, nararanasan niya yung love ng kanyang father. The abundance, nararanasan niya. Andun na lahat, the people. Pero may isa siyang ginawa na pagkakamali. Anong ginawa niya? He demanded his share of the inheritance because he wanted to be in control of his own life. Actually, parang insulto sa magulang to. Buhay pa ang kanyang magulang, kinuha na niya yung mana. Pag ginawa natin ngayon yun, mukhang tayo ay makakatikim ng hindi magandang sa ating magulang. Yun ang isang pagkakamali niya. Ano ang gusto niya? He wanted to be in control of his life. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong kwento ng prodigal son ay may hawig din sa buhay natin. Alam nyo ba, na pag tayo pala ay nasa control ng ating magulang ng Diyos, andoon yung favor niya. Salamat sa ilang nag-amen. You believe na pag ikaw ay nasa kay Lord, yung favor niya mararanasan mo? Yeah. Pag tayo nasa kay God, siyempre, pag mabait ka kay Lord, ang favor niya palagi nandun. Pero pag pasaway ka, may palo ka. So, yung favor nandoon, So, ang problema natin, ganito rin. Gusto rin natin kunin yung ating buhay at sabihin natin, Lord, pwede bang dyan ka muna? Gusto kong gamitin ang buhay ko sa nais ko. Lumalayo tayo kay God. Kasi gusto mong gamitin mong buhay sa nais mo. Totoo ba yun? Kaya nga hindi na marunong makapag-pray kay God eh. Kasi akala mo, kaya mo na sarili mo na ikaw lang. Akala natin yung prodigal son lang, pero tayo pala, ganun din minsan ang buhay natin. Pero the Bible says, apart from God, you can do nothing. Akala mo, yung wala kang Diyos, okay ng lahat. Sa totoo, hindi po mga kapatid. Yun ang isang malaking pagkakamali natin that apart from God, you can do nothing. Ito po yung ginawa ng prodigal son. He wanted to be in control of his life.
He did not value the Father's provision and disregarded His authority. Binastos niya. Minsan pala masakit ang words, no? Bastos tayo sa Diyos. Bakit? Hindi tayo sumusunod sa Kanya eh. Kahit tayo, sabi ng Lord, anak, mali ang ginagawa mo, dinidisregard pa rin natin. Yan ba kayo? No. The Father, tingnan nyo lang, ang bait pa rin talaga ng Father. The Father, nevertheless, grant His rebellious and disrespectful son's request. Sa kabila ng lahat, binigay niya pa rin. Pero ang totoo, He broke His Father's heart, and this is also nangyayari sa atin. This is repeated every time a Christian leave the Father's presence. Grabe, no? Pag tayo pala ay lumalayo sa Panginoon, kung hindi na pala tayo nakakaalala ng tamang oras para kay God, nabibreak natin ang puso ng Lord. Kasi ang command ng Lord sa atin, anak, magtrabaho ka 6 days para sa iyo, para may pagkain ka. Pero ibigay mo yung isang araw para sa akin and make it holy. Every time pala na hindi natin to sinusunod, ating sinasaktan ang puso ng ating amang Diyos. Pilit mo na pati yung para sa Kanya na oras, pilit natin ginagamit sa ating sarili. Grabe na? Can you imagine that? At ito po, nasasaktan ang ating amang Diyos. Anak, pray ka ng pray sa akin, pagpalain mo ako. Pero isang araw lang request ko, hindi mo mapagbigyan. Grabe na. Ano kaya ang pakiramdam natin? Tayo mga magulang, dito mga magulang ngayon, heart talk ito. Heart to heart tayo ngayong umaga. Kung halimbawa sa inyo, yung inyong anak, hingi ng hingi sa inyo. Tapos ni minsan hindi makapagbigay ng oras sa inyo. Anong pakiramdam niyo? Di ba? Masakit yun. Sasabihin mo, lalo kung pupunta lang sa iyo may kailangan, lumalapit ka lang naman sa akin kasi may kailangan ka. Hindi kaya ang ating kalagayan ngayon, minsan lumalapit lang tayo kay Lord kasi may kailangan ka. At pag maayos ang buhay mo, Lord, yan ka muna, busy ako. Parang sabi Pastor Reno, sarap sa patusin nito. Alam mo mga kapatid, no? Pero ang totoo, God loves His children and will not force them to act against their will. Hindi ka pa rin pipilitin ng Lord. No? Even when it's something as foolish as leaving His presence. Alam ng Lord na wala ka naman magagawa pag lumayo ka sa Kanya. Alam ng Lord magsasuffer ka lang pag hindi mo siya binigyan ng oras. Pero hindi ka pa rin pipilitin ng Lord, mga kapatid. Ikaw pa rin ang gagawa ng desisyon sa buhay mo. Kaya nga sabi natin, bakit gusto ng Lord tayo'y mapaigi? Gusto ng Lord bigyan tayo ng maayos na buhay. Pero bakit nagsasuffer? Dahil sa ating desisyon at sa pagpili natin. Ang Diyos kailanman hindi nagbago. Amen po ba? No? Hindi siya nagbabago. Kaya nga, ang sabi diyan, no, that God wants us to freely love and serve Him. Gusto ng Lord kusang loob.
Gusto ng Lord, mahalin natin siya ng buong puso, pero kusang loob. This is one of the reasons we often find our lives in a mess. And this is often the reason we blame God and are often bitter towards Him. Pero ang problema, tayo, pag mali na ang buhay natin, Lord, bakit nangyari? Ikaw may gawa, tapos si Lord ang tatanungin mo. Sabi ng Lord, anak, bigay mo sa akin yung oras mo. Eh Lord, busy ako. Eh kaya nga. Eh ba't ako sisisihin mo? Ikaw may gawa. Sama ka sa akin. Come, and I will give you rest. Sabi ng Panginoon eh. Ang problema, ikaw hindi lumalapit. Kaya piling mo, pasan mo ang mundo. Eh, ikaw din ayaw mo lumapit eh. Pero ang invitation nga ng Lord, come, and I will give you rest. Pero ayaw mo pa rin pumunta. Parang ikaw lang isang pasahero, sumakay ka sa jeep, dala mo yung isang sakong kamote, at pagkatapos nakasakay ka na, pasan mo pa rin, ayaw mong ibaba. Meron bang ganon? Hindi, di ba? Pag sumakay ka, ilalagak mo na yon. Parang kagaya din sa God. Pag tayo lumapit, ibigay mo na kay Lord. Amen? No? Kaya, kailangan po, no? We cannot blame God. Pero sa totoo, Lord, tingnan natin. Sometimes we blame God for not stopping us when we had all the power to do so. Lord, ba't hindi mo ako pinigilan? Mapapahamak na pala ako. Mayroon pa tayong paipik-ipik na ganun. Pero tingnan nyo, no? Sabi diyan, no? Even the time of Adam and Eve, He did not stop Adam and Eve from eating the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Hindi niya pinigilan. Even, no, si David, he did not stop King David from having sex with Bathsheba. Pero alam niyong mapapahamak siya. No? Bakit po? Because the father in this story did not stop his son also from living dito sa prodigal son. Hindi niya pinigilan. Bakit po hindi niya pinigilan? Kasi nga, binibigyan tayo ng pagkakataon upang tayo po mismo ang kikilos, magde-decide sa ating buhay. Sabi diyan, God loved us so much that He not only allows us to make our own choices, but also respect our decision, even though He knows what the consequences will be. Grabe, no? Mahal ka ng Lord. Pero, nire-respect ng Lord yung decision mo. Grabe, no? Mahal ka ng Lord, pero ikaw pa rin magde-decide sa buhay mo. Kahit alam ng Lord na mapapahamak ka. So, ibig sabihin pala, kung may mga nangyayari sa buhay natin, ibig sabihin, hindi po si Lord ay may kagagawan. Ikaw. At wala ng iba. Amen po ha? Ikaw at ikaw pa rin yun. Sometimes also in the family, many parents are hurting from disagreements with their children, leading to a strain in their relationship. Some children are alienated as a result of rebellion. No? Mayroon ba dito mga anak na nagre-rebelde sa magulang? Naku po, dapat mababait ang mga bata dito ngayon. Hindi lang nagre-rebelde, a sinful lifestyle. Alam mong mali, ayaw pa rin. Ano pa? Or a bad habits. Sa totoo, pag ganito po ang ating relationship, ang ating ginagawa, nasasaktan po ang ating mga magulang. Rebellious children are always causing their parents pain. Kaya kung mayroon kang ginawa na hindi maayos, ay talagang dapat ayusin. No?
So the only way to deal with the problem is to respect their choices. Totoo naman mga magulang. Wala namang magulang na nag-isip ng masama para sa kanyang anak. Palagi ang iniisip ng magulang ay mapaigi. Yun nga lang, may mga anak na pasaway. Nagre-rebelde. Lumalayo. Lumalayas. Sino dito lumalayas? Walang lumalayas dapat na anak, ha? Okay, no? So, He is able to use their tragic circumstances to bring them on the right path to realize their sin and what to do about it. Kaya minsan po, inaalaw ng God na makaranas tayo ng mga masasakit na bagay para ma-realize mo yung pagkakamali mo. Kaya pag tayo nakaranas na ng problema, sakala, Lord, sorry, lumayo pala ako sa iyo. Saka kaiiyak ngayon. Kaya nga, napakabuti si God. Kagaya din sa mga magulang, that we should continue to love our children. Totoo ba yung mga magulang? Kahit nagkakamali ang mga anak, no? No, mamahalin pa rin no? And always be ready to welcome them back. No? Kahit nagkakamali. Kaya makita natin ang lahat ng ito, wow. Sa totoo mga kapatid, lahat tayo, nagkamali tayo. May ginawa tayong mali sa ating Panginoon. Pero ang kagandahan, si Lord andyan pa rin palagi. Handa na tumanggap sa atin. Anuman, gaano man kalaki ang ating pagkakasala, palagi si Lord handang tumanggap para sa atin. Amen. No? So, yung love na yan, ang nag-motivate kay God upang tayo ay patuloy na abutin niya na sa kabila ng ating paglayo sa Kanya, siya pa rin ang gumawa ng paraan upang tayo'y abutin. Amen. No? Pero mga kapatid, pag nireject natin siya, ito ang problema. Rejection begins when we begin to put our trust in our own abilities. Ang nagre-reject lang talaga kay God, pag ikaw ay nagtiwala na sa sarili mo lang kakayanan. Pero kung alam mo na hindi mo kaya, mahirap i-reject si God. No? Kagaya po ng younger son, believed in himself and that he was capable to taking care of his own life. Kaya ko to. He not only believed in himself, but also in the positions he would inherit. Sabi niya, marami na akong pera. Mabubuhay na ako kahit na walang magulang ko. Ayun nga lang, walang wisdom mayroon siyang wealth, walang wisdom. Kaya mahirap din Okay. He believed he was capable of making a success of life even without his father. Nako po, ang hirap talaga. At anong ginawa niya? He trusted himself. Una, yan ang ginawa niya. His position. At his friend. May mga kaibigan ako. Ang problema lang, mayroong mga kaibigan, okay lang sila pag okay ka. Pero mayroon naman mga totoong kaibigan, nandyan sila kahit sa panahon na ikaw may pinagdadaanan. Kagaya po ng prodigal son, when he made the wrong decision and lost his wealth, tingnan natin, yun nangyari, pinagmamalaki niya, kaya niya, may kayamanan siya, pero yun nga, walang wisdom Gastos dito, gastos doon, walang wisdom. Kaya nangyari, anong ginawa? Yung kanyang nung nawala na ang kanyang kayamanan, ano nangyari? Yung kanyang mga kaibigan, nawala din. Nawala din. Yun ang nangyari sa kanya. Kaya nga, mga kapatid, mahirap po magtiwala sa mga bagay sa mundong ito. Lahat ang ating nakikita, lahat po yan pansamantala lamang. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust
in the Lord, ano? With all your heart, and lean not on your own understanding, but in all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So, kailangan pala magtiwala tayo sa Diyos at hindi sa anumang bagay sa mundong ito. Because to trust God means letting go of control. Dapat siyang may control ng lahat. Pag sinabi mong nagtitiwala ako sa Lord, hindi ko alam. Gaya ito ating mga kapatid, pinag-pray natin kanina, papunta sa hindi nila alam kung ano mayroon. Bukas hindi natin alam kung anong mayroon. Hindi mo alam kung makakatayo ka bukas o hindi. Bukas may trabaho o wala. We don't know. Either may aeroplano pa tayong masakyan pa uwi, bukas wala. Hindi natin alam. Tama? Sabi nila, maubusan ng gasolina para sa aeroplano eh. We don't know. Nakita nyo? No? Kung mas lumala ang away ng Iran at US at pasabugin yung mga natural resources nila, how many years pa ulit bago mabuo yun? No? The biggest refinery in the whole world. Yung gustong pasabugin ni Trump. Nakita niya? So pwede maapektuhan ang economy ng buong mundo. Yung hindi nga lang makadaan sa Hormuz, kita natin matindi. No? Ang epekto sa atin ngayon matindi. Maigi lang dito tayo sa Japan. Kasi naglabas kaagad ng tulong ang government, kaya yung gasolina natin biglang bumaba. Ay kung hindi, ang taas na rin. No? Sino dito nakabili ng almost 190? 190 yen per liter. Tama? Mabilis lang ang government ng Japan, biglang release ng subsidy, kaya bumaba ulit sa 160. Ngayon, 150 plus na lang. Di ba? We don't know. Kailan lang ang COVID nagdala din sa atin na lahat tayo, no? Ay hindi makapagbiyahe. We don't know tomorrow. That's why trusting God means letting go of control. We often want to understand everything. Hindi ka natin maintindihan eh. Gusto mo intindihin naman nangyayari, but hayaan mo si God. At pag hindi mo na alam kung anong gagawin bukas, doon nag-umpisa yung faith natin. Faith begins with understanding ends. Totoo yun. Pag hindi mo na maintindihan lahat, Lord, bahala ka na nga. Tama po yan? No? So when you surrender, you're saying, Lord, I believe you know what is best. Sasabihin mo na yun eh. No? And even when I don't know. Magtitiwala ako sa iyo, Lord. No? So trusting in the Lord is more than words. It is a daily decision to place your confidence, your fears, and your future in God's hands. Totoo ba yun? Lahat ba may takot tayo? Lahat naman eh. Kaya nagsusumikap tayo kasi gusto natin mapaigi yung future. Ang problema, uncertain. Hindi natin lahat alam lahat. No? So, wag nating hayaan i-reject yung plano ng Panginoon. Because andoon po nag-umpisa yung rejection natin kay God when we begin to put our trust in our own abilities. Pero sabi ng Panginoon, no, trust in the Lord with all your heart. At makita natin dito, no, na pag hindi tayo, tiwala lang tayo sa sarili, ang kasunod nun, separation from God. At separation from God, ano mangyayari? Always lead to lack and famine. Yan ang nakakatakot. No? There is no one, no, who can provide and meet your needs better than God. No one. No? When the younger son left his father, he was exposed to sin,
and soon forgot everything that was good, right, and holy. Pero totoo po yun, mga kapatid. Once na lumayo ka kay God, na-expose ka sa kasalanan. At ano nangyayari? Hindi lang na-expose ka sa kasalanan, paunti-unti nakakalimutan mo na kung ano yung mabuti. Na-influensyahan ka na ng mga tao sa labas eh. Kaya kahit pinalaki ka ng ikay mabuti, nagtataka ka, bakit unti-unti nagbabago ang ugali ng isang tao? Wala na kay Lord eh. No? Wala na kay God eh. Exposed to sin, forgot what is good, at ang dulo, hindi na naalam kung ano ang tama at mali. Basta itong gusto ko, wala kang pakialam. Ayun na mahirap. Kahit mali na eh, ipaglalaban. No? Yun po ang maging problema natin kung tayo po ay lalayo kay God. Because sin always leads to more sins, and just as one bad decision leads to another bad decisions. Mga kapatid, maging maingat po tayo dito. No? Kagaya po ng prodigal son, he spent all his money enjoying the pleasure of sins. No? At ano nangyari? Lack and famine are so widespread even in the world today due to sin. Dahil po sa kasalanan, mga kapatid. No? Yung kakulangan, alam mo yung milyonaryo, maghahanap yan, milyon din. Malala no natin, pag tayo kumipa 10,000, masaya na tayo. Nung ngayon kumikita ka, ilang libo na, libo-libo na, kulang pa rin. Basta may libo daw, sabi. Pero totoo kaya yun, ano? Wala tayong satisfaction. Dito to. Aminin natin sa ating sarili. Wala tayong satisfaction. Noon kumikita tayo kunti, masaya tayo eh. Ngayon sabihin natin, no, kumikita ka 50,000, 80,000, kulang pa rin. Noon una ako pumasok sa Japan, ang sahod lang namin 800, 700 yen per hour. Naghanap ng mas malaki, nakapunta 1,000. Nung huli, 1,000 na, hahanap ulit ng mas mataas, naka 1,200, 1,250. 1,200, 1,250 na, naghahanap pa rin 1,400, 1,500, 1,800. Walang satisfaction. Noon, 700, 800 ang sahod, kumakasya. Ngayon, ang sahod, ang laki na, kasya pa rin. Yung iba nga, kulang na. Plastic lang yun eh. The more money you have, the more expenses you have. Lumalaki ang income mo, lumalaki din gastos. Kaya ang tanong, hindi yung laki ng sahod. Huwag mo nang tanongin yung laki ng sahod. Tanongin mo, ilan ang natitira? Magkano na iwan? Yun talagang issue eh. No? Sa mga kapatid na, kaya, unfortunately, many people are seeking refuge in the wrong places. No. Yung iba nga, hahanapin nila yung kaligayahan nila saan? Doon sa drinking bar. No. At akala nila, ay okay yon. Instead of punta sa church, kung saan-saan pumupunta. Yung iba may Friday night, may Sabado nights pa. Kaya pagdating ng linggo, hindi na makapunta sa church kasi masakit ang ulo. No. Sometimes it influences liquor instead of grace. No? An escape rather than reality. Bakit po? Kasi may problema ako, pastor. Gusto ko na makalimot, saglit. Saglit ka dyan. Mas lalo lumaki problema mo. Kasi yung palang pinang-inom mo kagabi, pinangutang mo lang pala.
Ay hindi na kontento doon sa unang inom eh. Oh. Nung nalasing na, bro, pahiramin mo nga ako dyan. Bibili tayo. Oh, kaya napadagdag pa. Kaya pag uwi niya, may utang pa siya. Kaya akala niya, nag-escape doon sa problema. Hindi niya nakita. Mas lalo dumami yung problema niya kaysa harapin yung reality. No? We should, however, not seek imitations. Huwag nating hanapin yung mga bagay na pansamantala lamang, mga kapatid. No? When the real thing is available, no? Huwag mong hanapin yung mga pansamantalang bagay sa mundo. Pansamantala lang yun. Andyan naman ang real thing. Andyan ang pangako ng Panginoon na kung tayo lalapit sa Kanya, tayo'y pahihingahin. Why? No? We seek imitation when the real thing is available. Tama po ba? Andyan ang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya nga mga kapatid, ngayong umaga, sabi nga dyan, no? Jesus Christ paid the penalty of our sins. Para ano? To restore us to the favor of God. Binayaran na niya para yung favor ng Panginoon maranasan natin. He was tempted in all ways as we are, yet did not sin, and by His sacrifice took our sins and gave us His righteousness. So the grace of God, no, God's undeserved people has restored also God's blessing. Mga kapatid, gusto ng Lord i-restore lahat na niwala sa atin. Ninakaw ng dyablo sa atin. Ang kailangan lang mga kapatid, we must decide today. Anong sabi? Arise and go to your Father. And sa Father says, no, at sabihin mo, I have sinned against you, and I no longer deserve to be called your sons. Panginoon, totoo po, nagkamali ako, nagkasala ako, lumayo ako sa iyo. Actually, Lord, hindi ko na-deserve eh. Natawagin mo pa akong anak. Pero you know, God is loving Father who is willing to forgive and welcome us no matter how far we have gone from Him. And you know, He is calling now. Sabi niya, my child, come home. Balik ka sa akin. Isang magandang invitation ng Panginoon ngayong umaga para sa ating lahat. Tayo ay manumbalik. Kung ikaw may lumayo, kung ikaw may nagkasala, ang invitation ng Panginoon, anak, balik ka. Sa palagay mo ngayong umaga, you need to go back to the Lord. Let's all stand. Habang ating praise and worship ay umaawit. Isang awitin po, ang ganda po ng message ng awitin na ito. Ang sabi dyan, because of you, I was born again. Dahil kay Lord, tayo binago muli. Kung wala si God, wala tayo makagawa. Habang ninawit natin to, pwede mong taas ang kamay mo kay God. Sabihin mo, Lord, nagkasala ko laban sa iyo. Patawarin mo ako. Hallelujah. Palagay mo, parang malayo ka na sa kay God ngayong umaga. Sabi ng Lord sa iyo, anak, balik ka na. Handa ka mo tanggapin ka. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Salamat, Lord God, sa pagmamahal mo. Salamat, Lord, sa walang sawa na pagmamahal mo sa amin, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, thank you, Jesus, for your love.
Sabi po sa John chapter 1 verse 12, ang sabi doon, ang sinumang sumampalataya, sinumang tumanggap sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatan upang maging anak niya. Alam nyo, sa totoo, hindi relihiyon ang makakaligtas sa atin, kundi yung totoong relasyon natin sa ating Panginoon Jesus. So ngayong umaga, sa palagay mo, hindi mo pa natanggap si Jesus Christ sa puso mo. Gusto kong itaas mo ang iyong kamay, sundan mo ko sa panalangin, especially do sa ating mga first-timer. Can you raise your hand? Sabi mo, Panginoon, sundan mo ako sa panalangin. Inaamin ko na ako'y makasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawa na pagkakasala laban sa iyo. Tinatanggap kita, Panginoon, upang maging Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na ito, ikaw ang manguna sa aking buhay. Simula sa araw na ito, ikaw ang aking paglilingkuran at ikaw ang magiging Diyos ng aking buhay. Salamat po, Lord God, sa kapatawaran. Salamat, Lord, sa buhay na walang hanggan. Simula sa araw na ito, ikaw po ang aking Diyos magpakailanman. Amen. Lord, I will pray for you. Salamat, Lord God, sa mga bago, Lord God, nananalangin, Lord, ng pagtanggap sa inyo, Lord God. Sabi mo nga, Panginoon, ang isang kaluluwa na numbalik sa iyo ay hindi kailanman, Lord, maitutumbas ang buong mundong ito, Lord God. Hindi relihiyon, kundi isang relasyon, Lord God. Kami nalayo sa inyo dahil, Lord, sa aming mga kasalanan. Kami, Lord, ay nahiwalay sa iyong presensya dahil sa aming mga kasalanan. Lord, salamat sa umagang ito. Dahil alam namin, Lord, ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan. Salamat, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na kailanman ay hindi mo kami, Lord, pinagtatabuyan. Ang sino mang lumapit sa iyo, Lord, ay yung tinatanggap. Lord, I pray right now, Lord God, sa bawat tumanggap, Lord, ngayong umaga, nawa, Panginoon, ay patuloy kang manguna, Lord God, sa kanilang buhay. Nawa, Panginoon, ay patuloy ka, Lord, na manguna, Lord God, sa kanilang buhay. At simula sa araw na ito, Lord God, ikaw, Lord, ang maghari sa puso nila, Panginoon. Restore everything, Lord God. Even our relationship, Lord. That because of sin, Lord God, kami nalayo sa inyo, Lord God. Hayaan mo, Lord, ngayong umaga na, Panginoon, na i-restore mo ang aming relationship. Ibalik mo kami, Lord, sa iyong presensya. Ibalik mo muli, Lord, ang ninakaw ng dyablo, ang aming kasiyahan, ang aming takot. Tanggalin mo to, Lord, sa pangalan ni Jesus. Even, Lord, the financial aspect, Lord God. Lord, ang iyong dalangin, kami pagpalain. Ang iyong nais, Lord, kami, Lord, ay iyong pagpalain, Lord God. Pero dahil sa kasalanan, Lord God, kami ay dumanas ng lahat ng paghihirap, Lord God. I pray right now, Lord God, restore not just the relationship, but everything na ninakaw ng diablo, Lord, restore it right now in the name of Jesus. Even the good health, Lord, I pray, restore good health, Lord, in the name of Jesus. Restore blessing in the name of Jesus. Anumang sumpa mayroon, amin to, Lord, sinisira at winawasak sa pangalan ni Jesus. And I pray, Lord God, abundance will flow to every one of us, Lord, right now in the name of Jesus. Salamat, Lord, dahil alam namin, ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw, Lord, ang Diyos na totoong nagmahal sa amin. Sa kabila, Lord, na kami ay lumayo sa inyo. Sa kabila, Lord, kami nagkulang, nagkasala sa inyo. Salamat, Lord God, dahil patuloy mo kaming minahal, Lord God. I pray, Lord God, right now, na ikaw, Lord, ang mag-take control
ng aming buhay simula sa araw na ito. At Lord, isulat mo rin ang pangalan namin sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May isang kwento ako na gusto kong iwan sa inyo ngayong umaga. Alam nyo, sa isang magkasintahan, ang unang palagi na nanliligaw is ng lalaki. Sa pagliligaw ng yon, kanyang sinasabi sa babae, mahal kita. So, ibig sabihin, yung love na mayroon siya, kanya itong sinishare sa babae. Sinabi niya, mahal kita. Si babae ay may lahat ng dahilan. Either tanggihan niya o tanggapin yung pagmamahal na ino-offer ni lalaki. Either tanggapin niya or i-reject niya. No. Pero once na tinanggap niya yung pagmamahal ni lalaki, makita natin na doon yung kanilang relationship unti-unting nagbabago. Si babae, hindi na siya mag-entertain pa ng iba. Kasi sila na magkasintahan. Ibig sabihin, ang focus niya, doon na lang sa kanilang relationship. Hindi na siya mag-entertain ng iba pang mangliligaw sa kanya. Kasi alam niya, piniprepare na niya kanyang sarili para sa kanyang minamahal na lalaki. At yung pagmamahal na yon, nadidevelop yon. Nadidevelop. Hanggang sa dumating na sila ay ikasal. Inahanda ni babae yung kanyang sarili, ang kanyang puso, ang lahat ng kanyang katao. At sa pagsasama nila, ay magiging masaya sila. The same with the love of the Lord, mga kapatid, ngayong umaga. Ang pagmamahal ng Lord, ino-offer sa ating lahat. Ang desisyon nasa sayo. Tanggapin mo or i-reject mo. Pero, sabi nga natin, malapit na dumating si God. Alam natin, makakasama natin si Lord habang buhay. Kagaya ng magkasintahan, na nang tinanggap niya pag-ibig ni lalaki, nag-expect sila one day, magsasama sila habang buhay. Kagaya din sa atin, pag tinanggap natin si Lord, alam natin, magkakasama tayo ni Lord habang buhay. At dapat, kung tinanggap mo ang pagmamahal ng Lord, dapat hindi ka na nag-entertain pa ng iba. Dapat nakapokus ka na kay God. Hindi sa anumang bagay. That looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang sino ang lumapit sa Kanya, hindi niya tinatanggihan. Pero alam natin, once na tinanggihan mo ang pag-ibig ng Lord, magre-regret ka habang. Nakita natin sa isang parable, sabi ng mga tao, sabi niya, Lord, di ba naglingkod ako sa iyo? Sabi ng God, hindi kita nakikilala. Lumayo ka. Nakakalungkot yun, mga kapatid. God is offering a chance para sa ating lahat to accept or reject the love of God. Namatay na sa krus more than 2,000 years ago. Ang choice nasa sayo. Once na tinanggap mo siya, dapat ang focus mo kay God. Wala nang ibang pang-entertain tayo. Dapat ang focus natin, ang attention natin, dapat kay Lord. Kasi hinahanda natin ang ating sarili. Kaya nga ang buhay natin unti-unting nababago, little by little, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kasi gusto natin, pagharap natin sa Kanya, tayo po ay malinis, blameless. Kailangan natin maging banal, kailangan maging maayos. Bakit? God is holy. That's why we need to be holy. We must prepare ourselves. Kung mahal mo si Lord, dapat may oras ka palagi sa Kanya.
wala nang dahilan pa na wala ka sa presensya ng Panginoon. Amin po ba? Ay ngayong umaga, kung totoong mahal mo si Lord, taas mo ang kamay mo kay God. Lord, nakikita mo, Lord God, yung mga kamay nakataas ngayong umaga, Lord God. Declaring, Lord God, na Ikaw, Lord, ang kanilang mahal sa kanilang buhay. I pray, Lord God, hindi lang ngayon, kundi maging totoo to, Lord, sa aming mga buhay, Lord God. Salamat, Lord, dahil minahal mo kami. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo. Salamat, Lord, dahil alam namin, Panginoon, hindi nagbabago ang pagmamahal mo sa amin, Lord God. That's why, Lord, we pray na nawa, Lord, ang aming pagmamahal sa iyo. Hindi na kami titingin pa sa iba. Hindi na kami, Lord, lilingon pa sa iba. Kundi, Lord, focus kami sa inyo. Sa may-ari ng aming buhay. Hallelujah. Bless everyone, Lord, this morning, Lord God. Hindi lang sa loob ng congregation nito, Lord God, maging sa lahat na sa online, Lord. At saka yung desire namin, Lord God, na mahalin ka, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Feeling love so undeserved. You gave yourself on Calvary, and now I stand forever my Savior reigns. For the last time, and feeling love so undeserved. You gave yourself on Calvary, and now I stand forever my Savior reigns. You gave my Savior reigns. You gave my Savior reigns. You Amen. Bless everyone, Lord, this morning, Lord God. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Pastor, sa napakaliwanag at magandang mensahe. At ngayon man po, para po sa ating church announcement, tinatawagan ko po Reverend Pogino Jonaline. Okay, at dadako po tayo ngayon para sa ating mga announcement, para po sa regular activities ng church. Meron po tayong cell group, araw-araw po yan, may kanya-kanyang department, may pang nanay, may pang tatay, may pang youth po, no? Sa mga willing po na mag-join at mag-open po ng cell group sa mga lugar ninyo. Pwede po kayong magtanong kay Pastora Jocelyn, kay Pastor Ellie, saka sa mga naka-assign po sa atin na cell group leaders para po malaman natin kung ano po yung availability po na araw at oras sa ating mga lugar. Ganon din po, meron din po tayong mentoring every Friday night dito po sa church yan. Ito po ay para sa patuloy na paglago ng ating spiritual na pamumuhay, para lalo po tayong matuto at lumalim sa ating pananampalataya at paglakad bilang Kristiyano. No po? Kaya ini-encourage po namin, welcome po ito para sa lahat. Every Friday night, mentoring 7:30 p.m. hanggang 10 p.m. po. At kapag first Friday of the month po, ang nagme-mentor sa atin ang ating senior pastor, si Reverend Johnny Sato Gallo. So next Friday po ay nandito si Reverend Johnny, kaya po
mag-attend po tayo para po tayo ay maraming malaman at matutunan. No po? And then, yung ating naman pong Sunday worship celebration, nag-i-start po ang ating panambahan every Sunday, 9:30 a.m. sharp hanggang 12 noon. Yan po yung ating mga regular na activities sa church. At para po, sa month ng April, ay after po ng mentoring with Pastor Johnny ng April 3, kinabukasan Saturday, meron din po tayong prayer and fasting. Ito din po ay available para sa lahat. The more po na maraming nananalangin, the more po na epektibo po ang ating mga panalangin. And then, sa April 5 po ay magi-start po ang ating live class! Ang klase na may buhay! Okay. So, week 1 po yan ang ating live class. At April 11, Pastors Meeting online. Then, April 12 ay live class week 2. Next At weekend. April 18 is Youth Revival sa Fuji po. Then, April 19, live class week 3. April 24, joint prayer meeting and mentoring. April 25, GU class Toyokawa. At April 26, live class week 4 at Saitama anniversary. So yan po ang ating mga yan po ang ating mga activities ngayong month of April. So maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. At para naman po sa ating stewardship, para i-encourage tayo at ipag-pray, tinatawagan ko po si kapatid Josie Kojima. Amen! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoong Diyos. Nagagalak na po ba ang lahat na magbigay sa ating Panginoon? Amen. Mga kapatid, nais ko lang po kayong tanungin, naniniwala po ba kayo na lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos? Amen. Purihin ang Diyos. Sinasabi po sa Korinto, na 2 Korinto 9:7, magbigay po ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Mga kapatid, ang pagbibigay po ay hindi lamang tungkulin, ito po ay isang pribilehiyo. Tayo po ay katiwala lamang ng mga pagpapalang ipinagkatiwala po sa atin. Minsan po, naiisip natin na kung sapat ba ang maibibigay natin. Pero ang totoo, hindi po sa laki nasusukat ang pagbibigay. Ang mahalaga sa Diyos ay ang pusong tapat, may galak at nagtitiwala sa Kanya. Kaya po, habang tayo ay nagbibigay, gawin po natin ito ng may kagalakan at pananampalataya natin sa Diyos at tapat at patuloy na pagmagpapala sa bawat pusong marunong magtiwala sa Kanya. Manalangin po tayo. Itaas po natin ang ating mga sobre. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa lahat ng biyayang iyong ipinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Salamat po sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Turuan mo kami na maging mabubuting katiwala ng iyong mga pagpapala. Bigyan mo po kami ng pusong mapagbigay, may galak at puno ng pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat kamay na magbibigay ang bawat pusong nagtitiwala sa iyo. Nawa po ay magamit ang mga handog na ito para sa ikalalago ng iyong gawain sa iyong kalulahatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinanggap ba sa kawalan pagpapala mo'y laging daan? Di natatakot sa pangangin, pagkanariyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang usawa mo'y tiyak ang bukong, di mapipitil sa pag
invitation ang mga kids. Yes. Panoorin po natin sila. Ibigay nga po natin ang palakpak sa mga kids. Yes. Go, kids! Romans chapter Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Thank you, kids! Amen. At para po sa ating closing prayer, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Amen. Oh. Amen. Tayo po ang lahat. Yes. Let's bow our head and pray po. Yes, O God, Lord, Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa pagpapaalala mo ng dakila mong pag-ibig sa amin, Lord. Salamat din, Lord, na hindi ka nagsasawang ipaunawa sa amin, Lord God, kung anong klaseng pag-ibig ang mayroon ka sa amin. Hindi ka rin po nagsasawang ialok sa amin to, Lord God. That even in many times, Lord God, kami pa ang lumalayo ng paulit-ulit at tumatanggi sa'yo. But Lord, wala kaming masabi kundi sobrang thankful kami sa'yo. Sobrang salamat sa anak mong si Jesus na nagsakripisyo para lamang kami, Lord,
ma-meet yung aming mga needs, at magkaroon kami, Panginoon Lord God, ng kaligtasan. Lord, yung masaganang buhay, Panginoon Lord God, Panginoon. At now, Lord, this time, bilang pagtanggap namin, Panginoon Lord God, sa inaalok mong pag-ibig, Lord God, tulungan mo po kami na magkaroon po kami ng tunay na pagsuko ng aming mga buhay sa iyo, Lord God. That from now on, Lord God, hindi na kami aasa sa sarili naming kakayanan, diskarte o karunungan. Sa halip, Lord, bilang isang taong sumuko na sa iyo, Panginoon Lord God, Lord, magre-rely na kami sa iyo, Lord. Ibinibigay na namin sa iyong mga kamay ang lahat ng mayroon kami sa aming buhay. Yung mga takot namin, mga panghihina namin, Lord, mga kalituhan namin, Lord God, mga kaabalahan namin, Panginoon, sa mga pansamantalang bagay, Lord. Kuhanin mo po itong lahat, Panginoon, Lord God. At ilinya mo po kami, Panginoon, Lord God, dun sa proseso na nais mo, Panginoon, Lord God. Sa kaparaan ng ikaw po ang nangunguna, Panginoon, sa karunungang magbibigay po sa amin kung ano po yung mga tamang desisyon sa buhay namin, Lord God, Panginoon, Lord. At nawa, Lord God, yung pag-ibig na tinanggap namin ngayon, Lord, Lord, tulungan mo kaming ibahagi din po namin ito, Lord God. Marami pa pong hindi po nakakaalam. Marami pa pong hindi nakakadinig, Panginoon, Lord God. At Lord, naway sa amin po ito makita, Panginoon. Makita ang pamumuhay sa pamumuhay namin na meron kaming Panginoong Jesus sa buhay namin. Na hindi na po namin kailangan pang mahirapang mag-share dahil makikita po sa aming galaw, kilos, pananalita at mga desisyon sa buhay, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God, Lord. Patuloy man po, Lord God, sa mga darating na araw, patuloy mo kaming pangunahan, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan, Lord. Patuloy ka po naming maging sandalan, maging kalakasan, Panginoon, Lord God. Ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na kami sa mga pabor, provision at protection na inalakalaan mo para sa amin, Lord God. Sapagkat sabi mo nga po, Lord God, intentional ka, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, Lord God. Kaya Lord, alam po namin, Lord, na sa bawat araw ng paglalakad namin bilang isang tunay na Kristiyano, Lord, nalilesen, nababawasan, Lord, natatalo ang takot sa aming buhay. Sapagkat, Lord, may Panginoon na kami, Panginoon, na maaasahan namin, na malalapitan namin. Ikaw yung aming Ama, Panginoon, Lord God, na kung ano man ang aming kalagayan, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Ama, Lord God, sa katagumpayan ng gawain mo, Panginoon, Lord God. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay ibinibigay namin sa iyo ang papuri, pagpaparangal at pagtataas, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen and amen. Okay, let's continue to worship God para po sa victory song. Amen! Lahat ng pumasok dito na problemado at lalabas na may kagalakan ay sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Turn my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Let the celebration! Let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. Amen! Hallelujah! You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Let the celebration
my sorrow into joy. Now I'm singing and I'm dancing and I will shout.